Hello mga bebs! At ito ang aking recipe for today, ang kebab. Pangarap ko siyang lutuin noon pa at ngayon lang ako nagkaroon ng time para tutukan ito. At nag-chat nga ako kay Mr. Google kung paano gawin ang recipe na ito. So ang daming lumabas, ang daming iba't ibang version. So ito naman ang version ni Bebs. Kaya't halika, samahan niyo akong magluto at magprepara ng kebab na ito. So simulan natin sa pinaka main ingredients, ang onions. Kailangan daw ay blend ang onion. At ang gagamitin ko rito ay ang pork lomo mga bebs. Ayan yung nabili ko sa palengke. Kanya-kanya tayong version. Yung iba kasi ang ginagamit ay beef, pero ang gusto ko itong lomo. At sa susunod, ang itatry ko naman ay yung beef. Kasi ito ay walang masyadong fats mga bebs. At eto nga, lalagyan ko rin ng carrots. Wala namang carrots doon, gusto ko lang lagyan. Dahil may natira pa nga akong carrots. Kasi isa yan sa mga extender para dumami ang ating karne mga bebs. At syempre para may gulay na rin yung ating karne. At nilagyan ko nga rin siya ng spring onion mga bebs. Wala rin nakalagay doon na lagyan nyo ng spring onion, pero I did it my way nga. Dahil kanya-kanya nga tayong version. At eto nga, gigilingin na natin yung ating pork lomo mga bebs. So nagamit ko ulit ito. Napakalaki ng pakinabang talaga sa akin itong meat grinder ko na ito. Dahil mas gusto ko nga ako ang nagigiling para mas malinis mga bebs. Walang nasasamang ibang karne pagka doon sa palengke ka nagpagiling. O ayan o, napakaganda ng pagkakagiling niya. Talagang pinong-pino mga bebs. At ayan, isasama ko na yung aking carrots. At iga-grind na rin natin siya. So ayan mga bebs, talagang giling na giling ang ating carrots at ang ating spring onions. At pagsasama-samahin na nga natin at i-blend lang natin ng maayos yan mga bebs para halong-halo. Ay nakalimutan ko pala yung sibuyas ko na binlend ko kanina mga bebs. Kailangan pala natin siyang pigain. Dapat mawala yung kanyang katas dahil yan daw yung magbabind doon sa ating karne para pag nilagay mo doon sa skewers, yung kebab style na skewers. So gumamit ako dyan ng 4 na tissue. Hindi pala tissue, table napkin pala dahil mas makapal yan. At ayan nga po, pumutok. Sumirit. Parang may naalala ako doon kung ano yung sumisirit na yon. At yun nga, ihahalo na natin siya doon sa ating pork mixture mga bebs. At titimplahan na natin siya ng paprika. Yan lang ang nakita ko doon sa sa grocery, ang paprika. Gusto ko nga sana yung smoked paprika ng McCormick. At lalagyan din natin siya ng turmeric. So ikaw nang bahalang magtansya dyan mga bebs. At wala akong sinusunod na mga kung ano-anong sukat. Basta nilalagay ko lang yan at wag naman masyadong marami at wag din masyadong konti. So alam nyo naman kung ano yung mga balanse, di ba? At yan nga, lalamas-lamasin na natin siya para mag-blend ng husto. At nilagyan ko nga rin siya ng magic sarap mga bebs. Pang dagdag lasa niyan. Dahil wala akong nilagay na toyo dyan at wala rin akong nilagay na asin. Yung magic sarap na ang magpapalasa dyan. Shout out naman magic sarap. So ayan, ready na. Pwede na natin siyang i-assemble sa skewers. At ako'y magsasaing na muna. Nilagyan ko lang yan ng turmeric mga bebs at saka ng olive oil para dilaw naman yung ating rice. Dahil wala nga akong nabiling tawag dito yung long grain, mas bati rice. Basmati rice, hindi masbate rice. Basmati mga bebs. At ayan nga yung nabili kong skewers mga bebs. Malapad yan. Malapad yung niya, flat.
no? So pang kebab talaga siya. In-order ko lang yan sa online. So ganyan nyo lang siya i-assemble. Ganyan yung nakita ko kanina doon sa YT. At yan, daliruting nyo lang ng konti para magkaroon ng konting shape, no? Yung ibibilog nyo lang at palalaparin dyan sa skewers na yan. So medyo matrabaho lang mga bebs, pero kung gusto nyo makakain ng masarap, ay syempre kailangan yung paghirapan, kailangan yung mapagod. At ayan nga 5 stick yan yung nabili ko sa online na yan. So sumobra pa kasi tayo ng isa meron pang isang naiwan, so mamaya ko na ulit gagawin. At yan, meron tayong garlic, nilagyan ko ng olive oil at isasama ko doon sa pag-grill ng ating mga kebab dahil mamaya i-blend ko yan para sa ating yogurt sauce. At ayan na mga bebs, isinalang ko na ito. Ang tagal na nitong electric grill ko na ito. Siguro last year pa yata ito. Oo, last year ko pa nabili. O ewan ko yung kay Doktora Sirana. Shout out sa'yo. Kasi ito may auto shut off to. Hindi mo hanggang number 5 kasi ang level nito. Pero ako ang ginagamit ko lang is number 2. O sakto na tayo dyan. Makikita mo kasi may auto shut off yan mga bebs. Yung electric grill ko na yan, hindi siya tuloy-tuloy ang init niya. So namamatay-matay din siya pag na-reach niya na yung tamang temperature. At ayan nga ang aking kanin na ayos na at kakain na tayo mga bebs. At yan din yung ginawa kong yogurt garlic sauce mga bebs. At nilagyan ko rin yan ng olive oil para dito sa sauce natin sa kanin. Ang sarap sana niyan kung may salad, yung may pipino tayo, no? Hindi ako yata nakabili ng pipino. Yung mga peppers lang na yan. At syempre nagustuhan din ng anak ko mga bebs kasi kanina pa nga niya inaantay ang niluluto ko na yan. Panay pwede na ba kakain na raw siya. Hindi pa kumpleto yung aking mga ingredients, hindi pa ako nakagagawa ng sauce. Kaya sabi ko mag-antay-antay siya. At ang lasa niya mga bebs ay moist at lasang-lasa mo yung onions. Pwede kang kumain ng onions pero wag yung araw-araw na ganyan, baka mag-amoy kilikili ka na. Pero all in all, napakasarap niya mga bebs. Wala akong masabi. I-try nyo rin yan pagka meron kayong panahon. Dahil medyo maproseso nga ang pagluluto niyan. So yun lang mga bebs. At mapagpalang hapon sa inyong lahat. At sumain nyo ang kapayapaan at ang biyaya ng Diyos. Good vibes mga bebs. Thank you for watching.